Right against self-incrimination. Yan ang madalas na madinig sa mga hearing na isinasagawa sa Senado at Kongreso. Pero ano nga ba ito at kailan ito dapat ginagamit? Posible din bang naabuso ito? Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio. Malaya tayo bilang isang bayan. May kalayaan tayo magsalita, freedom of speech. Pero alam nyo ba na may kalayaan din tayong manahimik? May kalayaan din tayong hindi magsalita, lalong-lalo na ito sa ating ikapapahamak. Nasa saligang batas po ito na hindi tayo pwedeng puwersahin na magsalita kung ang sasabihin natin ay pwedeng gamitin sa atin laban sa korte. Kaya maraming nagtatanong, bakit sa mga congressional hearings sa Senado at sa House ay pinagagalitan, minsan sinasite pa ng contempt ang mga taong ayaw magsalita? Kasi po may limitasyon ang right to against self-incrimination sapagkat ito po ay unang-una ay generally applied sa mga criminal investigations. At kapag ikaw ay under what is called custodial investigation, ikaw ay inimbita at iniimbestigahan tungkol sa isang krimen. Generally, ang mga hearing sa House at sa Senate ay mga in aid of legislation. So kaya hindi nagpo-fall squarely doon sa ganung klase ng kategorya. At dapat hindi ito pwedeng sabihin na hindi na ako magsasalita. Dapat i-invoke mo to. At dapat incriminating yung information na tinatanong sa iyo related sa commission ng crime at ikaw ang nag-commit at ikapapahamak mo. So medyo gray area yung sa House at saka sa Senate. Kahapon nga binasa ni Congresswoman o Representative Jinky Beatrix Luistro ang mga limitasyon nito doon sa hearing sa Quadcom. Pero dapat din natin kasing isipin na katulad nito, meron nang nakaambang kaso kay Cassandra Ong at saka kay Sheila Go. Sinabi na ng pulis o ng otoridad ng DOJ na sasampan sila ng kaso. And andun sila nasa hearing. So, meron ng tinatawag na awareness na pwede silang sampahan. So, pwede ba nilang gamitin ang right against self-incrimination kahit na ito ay congressional hearing? Pwede mo nilang sabihin na ayokong sagutin yan kasi meron ng kasong isasampa sa akin. Yan ang gray area. Ganun pa man, magandang pag-aralan yan. Pero kung titingnan kasi natin at ikukumpara natin doon sa isang hearing nung isang araw na kung saan si Vice President Sara Duterte hindi sumagot ng tanong. Hindi nag-cooperate. Of course, nagkaroon ng mainitang talakayan. Pero walang ni isang congressman na nag-move na i-cite siya for contempt. So parang napapaisip tuloy yung mga tao. Bakit pag ibang tao? Bakit pag si Cassie Ong 2 beses pang Senate of Contempt? Hindi lang nagustuhan ng mga congressman ang sagot. Ayaw sumagot. Di ba? O pagdating nga doon sa investigasyon sa sexual harassment di umano ni against Sandro Mulak, si Dodi Nones, di ba, sinite in contempt dahil hindi nagustuhan ng mga sagot. Bakit ganon ang tanong ng iba? Samantalang yan din ang ginawa, although hindi naman nag-invoke si Vice President ng kanyang right against self-incrimination, kasi hindi naman criminal yung nature, pero hindi rin siya nag-cooperate, hindi siya sumagot. So bakit ganon? Meron bang pinipili ang House? Alam nyo, wala namang nagki-question sa karapatan ng Senado at ng Kongreso na mag-cite in contempt. Pero pag selective ito, pag may pinipili, pag meron lang kung type nilang pag-initan o kung yung kaya lang nila, pero pag Vice President na, parang hanggang batikos na lang sila, hanggang pahaging na lang, nag-iisip ang bayan. Pantay-pantay ba ang tingin talaga natin sa mga tao? Yan lamang ang punto de vista ko. Ngayong umagang ito, magandang araw at balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.